For more on the riots in Manila, let's bring in Police Major Philip Ines, spokesperson of the Manila Police District. Magandang araw po, sir. Si Lourdes Vera po at si Denise Tan. Magandang hapon po. Yes, sir. Ma'am, magandang hapon. Ganun din po sa mga nakatagaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Sir, klaruhin lang po natin, just to be clear with everyone, everybody watching, ilan na nga po ba ang naaresto and where are they at as of this moment? Ma'am, sa ngayon po yung ating pong last bulletin, meron na po tayong 216 na naaresto at nasa kustudiya po ito ng Manila Police District. 127 po dito ay mga adult, 91 po dito mga minor. At may 67 po dito na child in conflict with the law. At yung 24 dito ay kinoconsider po nating children at risk. Sir, when you say conflict with the law po, na according dun sa minors and children at risk, ano po yung mga age group nito? Ito po ba, tama ba? 14 and under po yung at risk? Yung at risk po ay yung meron pong edad na 12 years old below po. Sir, identified na rin po ba kung paano sila nasama dito sa rally? Unang-una po, meron po tayong mga nahuli dito po sa may Ayala Boulevard, corner Romualdez po, dito po sa may Mendiola at dito po sa may Recto. At kabuuan po nito, meron po tayong 216 ngayon po at inasahan pa natin madadagdagan po ito. At tuloy-tuloy po yung pag-check natin ng mga CCTV at kung yung mga hindi pa po natin nahuli, isiguraduhin po natin na mapapanagot po natin sila sa batas. Okay. Major, marami po nagtataka kung paano umabot po ng ganon na nagkasunugan at marami po na umaabot doon sa bahagi ng Mendiola na kadalasan po off-limit sa kahit kaninong rallyista po. Marami po nagtataka, nagkulang ho ba sa personnel ang mga police, sir? Yes, sapat naman po yung personnel natin at matagal na po natin sinabi na ito pong gagawin nila ay papayagan po ng ating kapulisan. Wala pong pagpigil dito at yung ang pakiusap lang po natin, maging organisado, kalmado at mapayapa. Yung nangyari pong pagtitipon dito sa Luneta, naging maayos naman po. Ang nagka-problema lang po dito ay yung mga pumunta po dito sa may lugar po ng Ayala, corner Romualdez, kung saan po may mga grupo po dito na pinili nilang manggulo, manakit at manira po ng mga kagamitan po ng gobyerno at ng mga pribadong individual po. Sir, meron na po ba tayong profiles for the people arrested? Sabihin na natin kahit doon po sa mga adults, so, kung if they belong to a certain group, ano po ba ang kanilang ipinaglalaban? Hello po? Yes po, sir. Can you hear us, sir? Yes po. Wala pa po tayong makuhang mga konkreto po doon. Ang nakuha lang po nating informasyon base lang po din sa account ng mga nasa kustudiya natin. Sila po ay yung iba po dito ay mga miyembro ng mga hip-hop gangster kung tawagin po nila. At ang sabi po ng iba dito ay na-influensyahan lang po sila ng isang rapper na personality. Hindi ko na lang po babanggitin hanggang wala po kaming matibay na ebidensya tungkol po dito. Opo. Sir, naka-full alert pa rin ho ba ang MPD ngayon? At ang Mayor Isko po ay may sinabi na ang naaamoy niya na parang nasa likod raw nito ay isang former politician at isang lawyer. Sa ngayon po sir, lahat po yun ay inimbestigahan natin. At kung mapapatunayan po natin na talagang meron po kinalaman itong mga tao nito, sila po yung sa likod nito, mananagot po sila sa batas. At hindi po natin papayagan na ikipit-balikat lamang po ito. Sir, ano po ang ikakaso dun po sa mga inaresto at saka po yung mga iimbestigahan pa po? Marami po tayong may sasampang kaso sa kanila, katulad po ng arson, direct assault, physical injuries, violation po ng BP 880 at marami pa pong iba. At ganun din po, hindi lamang po yun, hinihintay din po natin o nandito na rin po sa ating punong impilan yung mga private complainant po natin dahil po dito sa paninira po ng mga private properties po dito po sa kabaan ng Recto sa isa pong hotel dyan. At hindi lamang po yun, nakita po natin yung panununog nila, 3 pong motorcycle ang kanilang sinunog. Meron po tayong, nakita po natin yung container van, sinunog din po nila. At marami pa po silang ginawa na talaga po hindi katanggap-tanggap.
Sir, parang meron pang ano, no? I think meron pang additional vehicle aside from dun po sa motor at saka po dun sa container van. Tama po ba? Na sinunog din po? Meron po tayong mga nakita doon, yung mga mobile car po natin na sinira din po nila, mga binasag po nila yung salamin. Ganun din po yung isa nating opisina po ng second company ng ating District Mobile Force Battalion. Niransak din po nila ito. Kaya po lahat po ito, ina-account natin ito. At pananagutin po natin lahat po ng may kagagawan dito. At sabi nga po natin, hindi po tayo titigil hanggang hindi po natin napapanagot ito sa batas. Kailangan po ipakita natin may rule of law po tayo dito po sa ating bansa. Sir, gaano ho ba katotoo? Kasi may mga nagsisirculate po na video na may namaril daw ho talaga. At ito nga supposedly yung hinabol papunta doon sa loob ng isang hotel, sir. Wala po tayong ganyang report. Ang nakita lang po natin, base rin po ito sa mga video na nagsisirculate sa social media at yung pong makuha din po ng mga kaibigan natin na mamamahayag. Nakita po natin na ito pong mga grupo dito po sa may recto ay gumamit po ng mga monotone at iba pa pong mga gamit na nakakapag-disrupt po sa atin. At yun po ang naging dahilan kung bakit po mayroon rin po silang pagputok. At hindi po nila pwedeng i-deny kasi marami po tayong mga CCTV at may mga kuha po yung mga kababayan natin. Sir, mabalik ako dun sa 89 minors na binanggit nyo kanina. How will you guys deal with them po? Will they be tried as adults dito po sa nangyari? Ito po ay ang handle po nito at tumahandle po nito yung ating pong Women and Children Protection Section ng Manila Police District. At yung pag-handle po natin dito, alam naman natin na hindi katulad ito dun sa mga adult na hinahawakan po natin. Ganun pa man po, yung pagrespeto po sa bawat karapatan ng bawat isa ay yun po isa sa mga ginagawa natin dito. Ang sa atin po dito, hayaan po nating dumaan tayo sa proseso at makakaasa po kayo na irerespeto po natin ang karapatan po ng bawat isa. Sir, huling tanong po, marami ho kasing nag-i-insist pa rin na mukhang nasurpresa po ang kapulisan. Kasi kung napaghandaan po yan, siguro hindi ho kaya mas na-prevent pa ng mas maaga-aga hanggang before humantong sa gantong mga pagkilos po, sir, itong mga taong ito. Kung mapapansin niyo po, matagal na po yung ating panawagan at pinapanawagan po natin sa ating mga kababayan na pupunta po rito sa lungsod ng Maynila na wala pong pagpigil sa kanilang pamamahayag at patuloy po nating irerespeto yung karapatan na mamahayag po. Ang pakiusap lang po natin, gawin po itong organisado, kalmado at papayapa. At nakita naman po natin, meron lang pong grupo dito na mas pinili po nila na manggulo, manakit at manunog po ng mga kagamitan po natin dito. At hindi po natin yun palalampasin, sasampahan po natin sila ng kaukulang reklamo. Alright. Hanggang doon na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you for talking to Afternoon Delight Police Major Philip Ines, spokesperson po ng Manila Police District. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. Maraming salamat po.